Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kaniyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kaniyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ating kapistahan ngayon ay ang pagdadala kay Jesus Nazareno sa Templo ng Jerusalem, o mas kilala natin sa kapistahan ng Candelaria. At kung inyo pong mapapansin, ito po ay 40 araw pagkatapos ng pagdiriwang ng kaniyang pagsilang o Kapaskuhan. Ang Candelaria po ay seremonya ng paglilinis o purification sa wikang Ingles matapos manganak ang isang ina. Batay sa kautusan ng Diyos na itinakda ni Moises sa mga Hudyo, sinasabing hindi malinis
ang isang babae na nagsilang ng sanggol. May naniniwala o may paniniwala noon na ang isang ina matapos manganak ay hindi maaaring magpakita sa publiko. Hindi rin maaaring humipo ng anumang bagay na pinaniniwalaang itinalaga sa Panginoon. Kaya pagsapit ng ika-40 araw, naghandog ang ina ng isang kordero o tupa o kalapati sa pintuan ng templo. At pagmasdan ninyong mabuti, kahit alam ni San Jose at ng mahal na Birheng Maria na ang sanggol na kanilang inalagaan ay anak ng Diyos at tagapagligtas, sila pa rin ay sumailalim sa kautusang inilaan ni Moises. At ito po ay napakagandang tanda ng kababaang loob. At masasabi natin, hindi sinugo si Jesus Nazareno upang buwagin ang batas ng Diyos, kung hindi sa pamamagitan ng pagsunod, lalong pagtibayin ang mga batas ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, narinig natin may isang lalaki, ang pangalan niya ay Simeon, matapat at malapit sa Diyos. Sa kauna-unahang pagkakataon ng kaniyang buhay, natagpuan ni Simeon si Jesus Nazareno, at sa kaniyang pagkamangha, natagpuan niya ang Mesiyas, ayon na rin sa ipinangako ng Espiritu Santo na bago siya pumanaw, makikita niya ang Mesiyas. Marahil matagal niyang hinintay at inasam na makita si Jesus. Para sa kanya, si Kristo lamang ang kaganapan ng kaniyang buhay. Para kay Simeon, si Kristo lamang ang kahulugan ng lahat ng kaniyang pangarap at mithiin sa buhay. Kaya nga anong sabi niya? Nakita niya ang tunay na liwanag kay Kristo. Uulitin ko po, pinatotohanan ni Simeon na nakita niya ang tunay na liwanag kay Jesus Nazareno, ang tunay na Mesiyas na magpapalaya sa ating pagkaalipin sa kasalanan at kasakiman. Sa paniniwalang Kristiyano po, ang liwanag ng kandila ay sumasagisag mismo kay Jesus Nazareno. Siya po ang liwanag ng mundo. At sa buhay nating mga Pilipino, ang kandila ay mahalagang gamit sa iba't ibang pagdiriwang at pagkakataon. Kaya naman, napakaklarado na ang pagdating ni Jesus Nazareno ay ang magbibigay sa atin ng ibayong liwanag at tiyak na pag-asa. At ang kaniyang kabutihan ay ipamamalas niya sa pamamagitan ng kaniyang awa at pag-ibig. Siya po ang pinakadakilang liwanag. Si Jesus Nazareno ang pinagmumulan ng lahat ng liwanag. Kaya naman po sa kaniyang pagdating, naranasan natin ang liwanag, kabutihan at kagandahang loob ng Diyos Ama. Sa kaniyang pagdating sa lupa, hindi hatid niya sa atin ang kagalingan, kaligtasan ng mga tao. Dahil kay Jesus Nazareno, ang mga bulag nakakita,
nakapaglakad ang mga pilay, gumaling ang mga ketongin, nakarinig ang mga bingi, muling nabuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga dukha ang mabuting balita ng Panginoon. Ito po ang ibig sabihin ng tunay na liwanag, na tayo ay naghahangad at nagsasabog ng kabutihan sa iba, laging kumikilos ng may pagmamalasakit at pagmamahal. At higit sa lahat, si Jesus Nazareno ang ating tunay na liwanag, dahil ibinigay niya ang kaniyang buhay at sarili, walang kondisyon, walang kapalit. Ibinigay niya ang lahat-lahat para sa atin sa ngalan ng tunay na paglilingkod at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ibinigay ng Diyos ang kaniyang sarili na walang hinihinging kapalit sa ating lahat. Ang tanging hangad lamang ng Diyos, tayo ay maniwala at sumampalataya sa kaniyang dakilang pag-ibig. Hangad din ng Diyos na tulad ni Jesus Nazareno, tayo rin ay magliwanag, gumawa ng mabuti at magmahal sa Diyos at sa kapwa. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.